Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Guanzon question ang pag-atake kay BP Sara sa EDSA 40, yung anniversary ng EDSA nung EDSA People Power noong February 25. Naglabas ng reaksyon si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng mga talumpati ng ilang kilalang personalidad sa ginanap na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Ayon kay Guanzon, napanood niya ang mga naging payag sa rally at napansin niyang tila nakatuon ang batikos sa Vice Presidente. Ito ang post ni Attorney Guanzon. Napanood ko ang mga speech sa EDSA web kahapon. Bakit karamihan ay puro atake sa Vice Presidente? Sa kanyang payag, kinestyon niya kung bakit umano si BP ang pangunahing tinutumbok ng mga talumpati, gayong ang mas malaking pondo ng gobyerno ay nasa ehekutibo at lehislatura. Sabi niya, hindi ba ang presidente at kongreso ang may hawak ng trilyong-trilyong pondo ng gobyerno? Sino ba ang sangkot sa nakawan sa flood control, smuggling sa customs, immigration? Matatandaan sa mga nakalipas na buwan, naging mainit ang usapin tungkol sa umano'y irregularidad sa flood control projects, smuggling sa Bureau of Customs at issue sa immigration, mga kontrobersyang iniugnay sa malawakang pamamahala at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Hindi rin pinalampas ni Guanzon ang diskurso hinggil sa war on polvoron. Aniya, sang-ayon siya na dapat managot ang mga nagmalabis, ngunit iginit niyang hindi dapat makalimutan ang iba pang biktima ng krimen. Sabi niya, panagutin ang mga mambabatas, ang mga nagmalabis sa war on polvoron. Sige, pero nasaan ang simpatya sa mga biktima ng kriminal at lulong sa polvoron? Yung mga biktima at pinagnakawan, paano naman sila? Okay, ako napansin ko rin yan eh. Ang mga speeches, ang iba lang, hindi naman lahat. Ang narinig ko lang, bilib ako, itong si Professor Winnie Monson, dahil ang tinarget niya, korupsyon panahon ng Marcos Sr. at korupsyon panahon ng Marcos Jr. Tama yung sabi niya. Ang pinakamalaking korupsyon sa bansa nangyari panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Yan ang dapat. Etong mga iba, wala. Ito nga, isa sa mga hinahangaan kong kongresista, Congressman Edgar Erese, bigla naman lang siyang nanawagan mag-resign Pangulong Marcos Jr. at BP Sara. Anong dahilan bakit mag-resign si BP Sara? Nag-celebrate kayo ng 40th anniversary ng EDSA. Di ba i-celebrate nyo yung pagpatalsik nyo sa Marcos Jr., Sr. At pwede nyo i-connect sa Marcos Jr. Anong kinalaman ni BP Sara? Bakit nyo pinaparesign? Well, si Congressman Erese mismo ang nagsabi, ang mga kapwa niyang dilawan sa Liberal Party, takot na takot sa isang Sara Duterte presidency. Bakit kayo takot kay BP Sara? Yung image niya, nanonontok, nananapak ng sheriff. Hindi plastic ang aming BP Sara. Galit sa mga dapat kagalitan, hindi siya takot. Kaya, humanda na po kayo. Ilang sandali na lang yan. Ang presidente daw, sino ba yung nagsabi? 1 year and 10 months na lang daw siya eh. Kasi magsisimula ng campaign period next year. O hindi campaign period, yung registration of candidates.
So, lahat sila natataranta na. Ang hinihintay na lang natin ngayon na madesisyonan yung impeachment case ni VP Sara. Medyo natahimik ng mga kongresista. Tingnan nyo, February 18, nung mag-declare si VP Sara ng kanyang candidacy, ang Kamara, Committee on Justice, natahimik na. Kailan nila sisimulan ang proceedings? Nabasa ko lang sa March 2 pa daw. O sige na lang. Pagbigyan natin, siguro nagmumuni-muni pa sila. Nagnilay-nilay. Mismo ang committee chairman, si Congressman Luistro, inamin niya na lahat sila, mga kongresista, nandun yung pangamba na babalikan sila ni VP Sara pag manalo siya sa 2028. Oh. Nawarningan na kayo. Huwag kayong magsisi pagdating ng panahon, babanggayin yung pader. Kaya kung ako kongresista, kung ayaw kong ideklarar yung boto ko na no, I will not endorse, mag-abstain na lang or mag-absent during the plenary. Ganon daw ang ganon daw ang pinaplano ng ibang kongresista para hindi sila maipit, mag-absent. So, ako excited na ako. How many months? In 2 months, malalaman na natin anong mangyari sa impeachment case ni VP Sara. But then, no problem. Kahit maiakyat nila yan sa Senado, panalo pa rin tayo sa Senado. Wala na pong makakapigil sa isang Sara Duterte. Ang ating ipagdasal na lang yung kanyang seguridad. Kasi baka may mangyaring masama sa kanya. Lalo na ngayon na kakaunti na ata ang kanyang seguridad. Lalo na ngayon na mapansin nyo kung magpunta si VP sa mga kahit saang lugar, dinudumog siya ng mga tao. Tapos, game na game, mga ating vice presidente nakikipagkamayan. Nako, natatakot ako na baka may biglang gagawa ng masama sa kanya, sa kanyang pakipaghalubilo sa mga civilians na siyang-siya sumisigaw pag nakikita si VP Sara sa kanilang mga lugar. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni si Angkol ang matagaan og yero. O so mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. O so among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahintang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurbi gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. O so kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo.
So unsa ra di imong ka panginabuhian kol? Kumurag yapon. So manguma lang ka kol. So panginabuhian ang kol, mag-uuma lang siya. O sige kol, salamat. Salamat.